Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Ado, Tubong Cebu. At nais ko lang ding ibahagi sa inyo itong kwento ko tungkol sa aswang. Karanasan po namin ito ng aking lolo Lito. Noong nasa edad pa lamang ako ng mga 13 anyos. Tanging si Lolo Lito lamang yung kasama ko sa bahay noon. Yumao na rin yung aking lola dahil sa sakit sa puso. At yung aking mga magulang naman ay piniling magtrabaho sa malayo para matustusan yung aking pangangailangan. Nasa Bukiring parte po kami ng aming baryo. Doon po nakatirik yung bahay namin ng mga panahong ito. At dahil doon, pinili ni Lolo na mag-alaga ng mga hayop. Ayon pa nga sa kanya, katuwang naman niya ako sa pag-aalaga ng mga iyon. Kaya kahit papano ay hindi rin mahirap para sa kanya yung gawaing yon. Isa nga sa mga alagang hayop namin ni Lolo noon ay kabayo na siyang ginagamit din namin bilang transportasyon tuwing may pupuntahan kami, lalo na kapag sa bayan. Mahirap ring makahanap ng masasakyan noon patungo sa aming baryo, kaya't malaki rin yung tulong ng kabayo. Noong una, dalawa lang yung alaga naming kabayo, pero sa kagustuhan ni Lolo na dagdagan nga yung mga ito, bumili pa nga kami ng 3. Bale, meron na po kaming 2 puti, 2 medyo kayumanggi, at 1 kulay itim na kabayo. Nakakaya naman po naming alagaan yung 5 yon, at maging yung iba pa naming mga alagang hayop. Wala rin kasi kaming naging problema gayong malapad din yung lupain doon. Kaya't maluwag naman po yung kanilang paggalaw. Tuwing umaga, si Lolo Lito yung abala sa pagpapakain at pagpapastol ng mga ito. Tuwing hapon naman ay ako na yung nagbabalik sa mga ito sa kani-kanilang mga kulungan. Dahil sa pagtutulungan namin ni Lolo sa pag-aalaga ng mga alaga naming hayop, naging maayos at mas dumami nga yung iilan sa mga ito. Sa paglipas ng mga buwan, wala talaga kaming naging problema noon. Hanggang sa hindi nga namin inaasahan ni Lolo na magkakaroon ng mga kakatuwang pangyayari sa aming baryo, lalo na nga sa aming bukirin. Umusbong kasi noon yung mga balita na meron umanong aswang na nananalasa sa mga baryo. Sa kadahilan yon, tila nakaramdam kami ng pagkabahala ni Lolo. Agad naming inasikaso noon yung mga kulungan ng aming mga alagang hayop at siniguradong mahihirapan yung sinuman na magtatangkang pumasok sa kulungan ng mga ito. Naglagay din si Lolo ng mga patibong na gawa sa mga lata kung saan kapag may nagbabalak na pumasok sa mga kulungan, ay magkakaroon agad ng ingay sa buong paligid nito. Noong una, naging kampante kami ni Lolo dahil wala namang nangyayaring kakaiba sa aming bukirin. Hanggang isang gabi noon, nakarinig kami ng mga ingay ng mga nagkakalansingang lata sa paligid ng kulungan ng aming mga alaga. Dahil doon, mabilis na lumabas si Lolo dala yung kanyang itak at maging yung gasera nito. Naiwan ako noon sa loob ng bahay dahil yun nga yung bilin sa akin ni Lolo. Pero kahit na ganoon ay sumilip na lamang ako sa pinto ng aming bahay. Tinanaw ko na lamang si Lolo na noon ay abala na sa paglilibot sa kulungan ng aming mga alagang hayop. Lalo na sa kulungan ng mga kabayo na pansamantalang inilipat ng ilang dipa yung layo sa iba pa naming mga alaga. Makalipas yung mga halos 10 minutong paglilibot noon ni Lolo sa paligid ng mga kulungan, bumalik na rin po ito sa aming bahay. Pagkarating niya sa may tapat ng aming pinto, ay tinanong ko nga agad siya kung may nakita ba siya roon at kung ano nga bang nangyari sa kanyang paglilibot. Ayon kay Lolo noon, wala naman daw siyang nakitang kung ano na nilalang na umaaligid sa aming mga kulungan. Dagdag pa niya, marahil ay nagkaroon lang ng ingay dahil bahagyang nabuksan ng isang kabayo yung kanilang kulungan. Nawala yung pagkabahala ko nang sabihin ni Lolo na sigurado niyang hindi na magagawa yon ng kabayo namin gayong naisara na nga niya yon ng mabuti. Nagpasya na lamang din kaming pumasok sa loob ng bahay noon at magpahinga. Nang mga sumunod na gabi noon, hindi na rin naulit pa yung ganoong pangyayari. Kahit papano ay nabawasan yung pagkabahalang nararamdaman namin ni Lolo.
Ipinagpatuloy din namin yung pagpapastol ng mga kabayo malapit sa aming bukirin. Ngunit mas maaga na namin itong binabalik sa kanilang kulungan. Patuloy pa rin kasi noon yung bali-balita sa mga aswang at pati sa mga nabibiktima nitong mga hayop sa karatig baryo. Isang pagkakataon noon, dahil hindi pa ako nakakauwi sa bahay, si Lolo Lito na muna yung matyagang nagbalik ng mga kabayo sa kulungan nila. Sinigurado rin niyang nakasara ng mabuti yung mga kulungan bago niya nga iwan yung mga ito. Ayon kay Lolo, kumpleto noon yung 5 kabayo nang ipasok niya ang mga ito sa kanilang kulungan. Pero kinagabihan, nakarinig kami ni Lolo ng ingay sa paligid ng kulungan. Dahil may ginagawa na nga ng mga oras na yon si Lolo Lito, ako na munang nagpresentang titingin sa mga alaga namin. Kinuha ko yung gasera at maging yung itak ni Lolo. Tsaka nga ako naglakad palabas sa aming bahay. Mabilis kong tinungo yung kulungan ng aming mga alaga. Naglibot ako roon habang mausisang tinitignan yung bawat pinto ng mga kulungan. Binibilang ko rin yung mga ito at baka may nakaligtaan si Lolo o kaya may nawala sa mga ito. Huli kong tinungo noon yung kulungan ng mga kabayo, gayong mas malayo nga ito kumpara sa iba. Nang matapos ko na nga yung ibang kulungan at wala akong nakitang kakaiba, mabilis ko na nga tinungo yung kulungan ng mga kabayo namin ni Lolo. Habang papalapit pa lang ako doon, pakiramdam ko ay may hindi magandang nangyari. Bigla kasi akong kinabahan sa hindi ko malamang dahilan. Pabigat din ang pabigat yung aking bawat pagyabag. Ngunit kahit na ganoon, hindi ko nga napagtuunan pa ng pansin yung tungkol doon. Itinuloy ko pa rin yung paglalakad ko hanggang sa ilang hakbang na nga lang yung layo ko sa kwadra ng mga kabayo. Nang mapansin kong bahagya itong nakabukas, mabilis ko yung nilapitan at napagtanto kong bukas talaga yon. Inilawan ko rin yung mga kabayo at binilang ko yung mga ito. Ngunit ganoon na lang yung pagkabahala ko nang malamang kulang sila ng isa. Tinignan ko yung mga kulay nila at napag-alaman kong yung kulay itim na kabayo namin yung nawawala. Naisip ko noon na baka nakalabas ito. Ngunit nagtaka ako dahil wala naman akong narinig. Babalik na sana ako noon sa bahay namin upang sabihin kay Lolo yung nangyari. Ngunit hindi ko nagawa. Gayong nakarinig ako ng parang takatak ng kabayo na tumatakbo papalayo. Hindi ko alam kung narinig rin ba yun ni Lolo habang nasa loob siya. Pero mabilis ko na lang na isinara yung kwadra ng mga kabayo at saka sinundan yung narinig kong ingay. Hindi na ako nakapagpaalam pa kay Lolo noon. At pinuntahan ko yung bahagi kung saan ko nga naulinigan na parang may tumatakbong kabayo na sa pag-aakala ko ay yung nawawalang kabayo namin ni Lolo. Habang sinusundan ko kung saan nga ba tumungo yung kabayong may gawa ng ingay na yon, hindi ko maiwasan yung makaramdam ng takot. Pero nilabanan ko na lamang yung nararamdaman ko dahil naisip ko na paborito na kabayo ni Lolo yung nawawala. Kaya't kailangan ko yung makita. Ganoon na lang din yung tuwa ko nang biglang huminto yung ingay. Batid kong huminto na rin yung kabayo sa kanyang paglalakad. Kaya't minabuti kong magmasid na muna sa paligid. Napagtanto ko naman nang medyo nakalayo na nga ako sa bahay namin dahil nasa parte na ako kung saan namin pinapastol ni Lolo yung mga alaga naming kabayo. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras noon. Hinanap ko na nga kung saan naroroon yung kabayong sinusundan ko. Gamit yung dala kong gasera, sinuyod ko yung buong paligid hanggang sa natanaw ko nga yung itim na kabayo. Dahil sa liwanag ng gasera at liwanag ng buwan, nakita ko ito sa kung saan nga ito nakapwesto kapag pinapastol. Naroon nga siya ng mga sandaling yon. Dahan-dahan akong lumapit noon. At nang ilang hakbang na lamang yung layo ko rito, nagulat ako nang marinig ko itong humahalinghing. Pinanindigan pa nga ako ng balahibo dahil kakaiba po yung tunog ng paghalinghing nito ng gabing yon. Sinubukan ko pa sanang lumapit dito nang sa hindi ko inaasahan. Bigla po itong lumingon sa akin. Tila na estatwa ko sa aking kinatatayuan. Noong makita ko yung mga mata ng kabayong nasa harapan ko, mapupula po yung mga mata nito at bahagya pa itong nakangisi. Natakot nga ako dahil doon kaya napatras na nga ako noon.
Hindi ko inalis yung tingin ko sa kabayong nasa harapan ko. Hanggang sa bigla ko nitong hinarap. Mabalasik po nito akong tinitigan, kaya't nanginig yung aking katawan. Pakiramdam ko rin ay hindi ako makagalaw noon dahil sa labis na panginginig ng aking mga tuhod. Muling humalinging yung kabayo. At sa pagkakataong yon, naging garalgal yung pamamaraan niya ng paggawa nun. Napayak na ako noon dahil hindi ko may paliwanag kung ano nga bang nangyari sa kabayo ni Lolo. Pero sinubukan kong tumakbo palayo sa kabayong yon. Lalo pa noong lingunin ko ito. At tumatakbo na rin po ito at hinahabol ako. Napasigaw na ako noon. At humihingi ng tulong dahil patuloy pa rin yung paghabol sa akin ng kabayo. Hindi ko nga lang alam noon kung paano naging mabilis din yung pagtakbo ko. Ngunit wala na akong naging pakialam dahil naisip ko ay ang makauwi sa bahay namin ni Lolo Lito nang hindi nito inaabutan. Yun nga lang, nang ilang di pa na lamang yung layo sa bahay namin, hindi ko inaasahan na matutumba ko dahil natisod ako sa malaking batong nakausli sa aking nadaanan. Patingin nga ako kagad sa kabayo na papalapit sa akin. Wala na akong nagawa noon kung hindi yung isigaw yung pangalan ni Lolo at napapapikit na nga ako ng aking mga mata. Dinig ko pa rin yung takatak ng kabayong tumatakbo patungo sa akin. Pero biglang tumigil yung ingay ng mga pagyabag nito. Naramdaman ko ring may kumuha ng itak na dala ko. Kaya't mabilis kong minulat yung aking mga mata. Tumambad sa akin si Lolo na nasa harapan ko habang yung kabayong yon ay tumigil at nakatayo ng ilang dipa yung layo sa amin ni Lolo. Pansin kong mas nagbaga po yung mga mata ng naturang kabayo habang napapangisi pa po ito. Pinagsabihan ako ni Lolo na tumayo at umalis doon. Gayong hindi na yon yung kabayo namin dahil aswang na nga yung kaharap naming yon. Hindi na ako nagdalawang isip noon. Naiwan si Lolo gaya nga ng sabi nito. Bumalik ako sa aming bahay. Tinanaw ko na lamang noon si Lolo habang kinakalaban yung katulad ng kabayong paborito niya. Narinig kong muling humalinging yung kabayo habang si Lolo Lito naman ay napasigaw. At sa hindi ko may paliwanag na dahilan, parang unti-unti pong nagbago yung paningin ko doon. Doon ko na nga napagtanto na parang dinaya lamang nito yung aking paningin upang ako ay lumapit sa kanya. Hindi po yun yung kabayo ni Lolo, kundi isang malaking hayop din. Pero kakaiba, mas nakakapangilabot at hindi ko po may paliwanag. Hindi man kasing laki ng kabayo, pero lubos po yung nakakatakot. Kinalaban po yun ng lolo ko hanggang sa sinubukan po nitong atakihin si Lolo. Hindi ko inalis noon yung tingin ko sa kanilang dalawa at minasdan ko yung mga sumunod na mangyayari. Nang muling atakihin ng hayop si Lolo, buong lakas po nitong tinaga yung isang paa nito. Sa ganong paraan na sugatan nga ni Lolo yung hayop at naging dahilan din para mapahiyaw ito at paika-ikang umatras papalayo kay Lolo. Muli pa sana yung tatagay ni Lolo, ngunit tumakbo po ito papalayo. Ito ay sa kabila ng katotohanan na nagawa na siyang tagay ni Lolo sa kanyang paa. Hindi po biro yung tibay nito. Napasigaw na lang po noon si Lolo na wag na siyang bumalik dahil hindi lang yon yung kanyang aabutin kapag nagkataon. Hanggang sa nawala na nga po yon sa aming paningin. Nang wala na nga po ito ay pinuntahan ni Lolo yung kwadra ng aming kabayo. Narinig ko pang humingi ito ng pasensya sa 4 na kabayong natira dahil nawala na raw yung isang kasama nila. Hindi po kasi namin yon mahanap. Noong gabing yon, nalungkot kami ni Lolo dahil sa mga nangyari. Hindi pa man namin nakikita yung isang kabayo naming yon. May kutob si Lolo na nabiktima na po ito ng aswang na nagpanggap ring kabayo namin. Para nga magawa nito akong biktimahin. Mabuti na nga lang at naulinigan ni Lolo yung pagsigaw ko habang humihingi ng tulong. Nagtaka na rin kasi ito kung bakit ang tagal ko sa labas ng bahay. Hindi akalain ni Lolo na ganun yung mangyayari sa akin. Pero kahit na ganun ay laking pasalamat ko po dahil kaagad akong nirespondehan ni Lolo. Kinabukasan nga noon,
Nang hanapin namin yung itim na kabayo, nakita namin ito sa mismong bahagi kung saan ko rin nakita yung aswang na gumaya rito. Wakwak na rin po yung tiyan nito at nanunuyot na yung dugo. Kaya't kumbinsido si Lolo na biniktima ng aswang na yon yung kanyang paboritong alaga. Simula po nang mangyari yon, mas sinigpitan namin ni Lolo yung pagbabantay sa mga kulungan. At kabutihang palad naman po ay hindi na rin bumalik pa yung aswang na yon. Hanggang sa lumipas na nga po yung mga araw at buwan at bigla ring humupa yung balita tungkol sa aswang na yon. Sa ngayon po, hindi na kami nakatira sa baryong yon. Ipinagbili na rin kasi ni nanay noon yung lupa namin doon, pati na rin yung mga alagang hayop. Dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po.